Maiwasan naman, wala nang mamamatay ng mga kabataan. Ay wala pa. Sabi nga ni spokesman At saka malamya daw kayo. Hindi nyo na-disiplina ng mga tao ninyo. Sa PNP. Wala pang final na desisyon pero may consideration. Bali mga adik mamatay, boss. Okay lang. Kaya nga. Kaysa naman yung... Kasi mga tiga-bangko. Wala pa akong... Secretary Roque na ito ay titignan ng pamunuan ng Philippine National Police at mismo ang Pangulong Duterte, hindi ito kukonsintihin. At doon naman sa mining na sinasabi ng ilan sa mga nasa pagnenegosyo ng pagmimina na mahirap na hindi magbayad ng revolutionary tax NTA, malinaw niya ang sabi ng Pangulo, mga nagbabayad, ipasasara at bahala na ang pulis at militar na umaksyon tungkol doon sa mga laban sa NPA. Sa iba pang mga napag-usapan, yung sinasabing pagbabanta na naman ng transport group na magsasagawa ng transport strike na December 4 at December 5, sinabi ni Spokes Roque na that time kasi nung nakaraang strike, wala pa namang ideya kung gaano kalakas yung persa. Pero ngayon, nagkaroon na ng ideya ang Palasyo ng Malacanang, pero hadlangan at gagamitin ng Palasyo ang anumang legal na hakbangin laban doon sa mga magsasagawa nitong transport strike na sinasabi nga gagawin dito sa December 4 saka December 5. Sa November 30, commemoration ng National Heroes Day, at ibanilig ulit yung tanong, naitanong ulit yung tungkol sa revolutionary government. Matatanda ang sinabi na nga ng Pangulo nung siya ay nasa Vietnam na ito ay hindi mangyayari. So yan ang ilan sa mga naging paksa nitong sinigawang press conference sa pangunguna ni Presidential Spokesman, Secretary Harry Roque. Kasama pa rin si Kuya Noy. Mula pa rin dito sa Palasyo ng Malacanang, Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Update. Kita na aswang. Dito ka pa. Nag-goodbye ka pa lang. Kaya ko delayan makalating araw. Anak ng pusit. Radyo Pilipinas Update. Straight from Malacanang. Philippine Broadcasting Service. Radyo Pilipinas. 7:38 sa Metro Manila. Ang oras po sa Radyo Pilipinas ay alas 12:21 na ng tanghali. Radyo Pilipinas News Nationwide. Isang oras na mainit na balita updates sa mga mahalagang kaganapan. Mga isyong nag-uusap sa bawat sulok ng kapuluan. Radyo Pilipinas News Nationwide. At sa ulo ng mga nagbabagang balita, mga abogado ng gobyerno ipipresenta ang argumento sa Korte Suprema kaugnay ng war on drugs ni Pangulong Duterte mamayang hapon. Pangulong Duterte hindi hahayaan na magkakawatak-watak ang mga Pilipino sa bubuing Bangsamoro entity. Bangsamoro Basic Law maaaring maging starting point sa pagbabago tungo sa federal form of government. Malacanang naman at tiniyak na walang sino mang makakaliwa na may hawak na posisyon sa gobyernong matatanggal sa pwesto. At sa ibayang dagat, isang human rights organization o pila sa International Criminal Court na imbestigahan ng mga alegasyon ng war crimes sa Yemen ng United Arab Emirates. Narito na ang Radyo Pilipinas News Nationwide ngayong tanghali ng Martes, November 28 na Otayo 2017. Kami po ang inyong mga lingkod. Erwin Tulfo. At Weng de la Peña. Sa detalye ng mga nagbabagang balita, iprinisinta na ng mga abogado ng pamahalaan ang argumento nito sa Korte Suprema mamayang hapon kung bakit dapat na ibasura ang pinag-isang mga petisyon na kumikwestiyon sa constitutionality ng war on drugs ni Pangulong Duterte. Pangungunahan ni Solicitor General Jose Calida ang panig ng pamahalaan sa pagpapatuloy ng oral arguments mamayang alas 2 ng hapon kasama mga opisyal ng law enforcement agencies. Kabilang sa mga dadalong opisyal sina PNP Chief Ronald De La
Rosa, Interior and Local Government Officer in Charge Catalino Cuy, Philippine Enforcement Drug Agency Director General Aaron Aquino at mga opisyal mula sa National Police Commission at PNP Internal Affairs Service. Sinimula ng Korte Suprema ang oral arguments noong Nobyembre 21 sa mga abogado ng petitioners na kinatawa ng mga grupo na magkahiwalay na pinangungunahan ni na Eileen Hamora at Sister Maria Juanito Daño. Pasok muna natin ang lagay ng panahon sa oras na ito mula Pag-asa. Narito si Ariel Rojas. Ariel. Joe Flatanal, Andrea Lee, Salumes de Bes. Oy, barkada na yata kayo ni Andrea Lee. Thank you, Andrea. Welcome. Thanks for joining. JC Tan, Rosario. Hey, Andrea, thank you. Merly Coronado. Merly Coronado, hello. Andrea. Eugene Laumo. Jonah de la Cruz, Yonit Pinoy. Magandang tanghali din. Ika Baklaw. Brot Jack, hello, Brot. Almira Tawakal. Okay lang, Almira. JC Tan. Mamaya, JC. Brot Jack. Sir Weng, hello daw, sabi ni Brot Jack. Brot Jack, hello. Jean Olpok, Ann Eliorango, Cherry Iligan, si Vera Kazan at Brot Jack. Salamat Ariel Rojas mula ho sa ating Pag-asa. Balik sa mga balita natin ngayong tanghali, pinangako ni PNP Chief Director General Ronald De La Rosa ang matinding pag-iingat naman ng pambansang pulisya sakaling ibalik ni Pangulong Rodrigo Duterte ang war on drugs sa mga pulis. Pangako ng PNP Chief, hindi na maulit pa ang mga nangyaring kapalpakan noon sa nakinasasangkutan ng mga pulis. Unang inalis ng Pangulo sa pambansang pulisya ang kampanya kontra droga kasunod ng mga ulat na merong irregularidad sa operasyon ng mga pulis na nagbunsod ho ng pagkamatay ng mga drug suspect kabilang na ang mga minor de edad. Dinigyan din pa ng PNP Chief na nais nila ang transparency at hindi nila hayaan na magsagawa ng operasyon ng mga pulis nang walang body camera. Bukas ang pambansang pulisya sa plano ng Commission on Human Rights o CHR na bantayan ang operasyon ng mga pulis oras na bumalik ito sa drug war. Ayon kay PNP Chief Director General Ronald De La Rosa, makatutulong ang CHR para matiyak na hindi na maulit pang muli ang paglabag ng mga pulis. Pero gate naman ni De La Rosa na hindi nila babaguhin ang mga panuntunan na nakasaad sa PNP Command Memorandum Circular No. 16-2016. Una ng kwestiyon ng mga petitioner ang salitang neutralize sa alituntunin ng PNP na maaaring mali ang magiging interpretasyon at may palagay na pagpatay sa mga drug dealer at drug user. Nilinaw naman ni De La Rosa na ang salitang neutralize ay hindi nangungulugan ng pagpatay sa mga drug suspect kundi pag-aresto lamang dahil sa illegal na gawain nito. Samantala, hindi naman hahayaan na Pangulong Rodrigo Duterte na magkawatak-watak ang mga Pilipino o ang Republika ng Pilipinas sa bubuing Bangsamoro Entity. Ayon sa Pangulo, dapat mapanatiling buo ang iisang bansa, iisang republika at iisang sambayanang Pilipino sa ilalim ng iisang gobyerno. Unang nakiusap naman ang Pangulo sa publiko na pakinggan, unawain at pagnilayan ang mga problema ng mga Moro na matagal nang lumalaban para makamit naman ang anyay historical injustice mula noon hanggang ngayon. Hiniling naman ni Pangulong Duterte sa Kongreso na magpatawag ng special session para matalakay at maipasa na ang Bangsamoro Basic Law o BBL. Ayon sa Pangulo, nais niyang upuan at pakinggan ng Kongreso ang posisyon ng Moro Islamic Liberation Front o MILF, Moro National Liberation Front o MNLF at iba pang stakeholders sa peace process sa Mindanao. Aniya, pagsisikapan at gagawin niya lahat para maitama ang pagkakamali sa kasaysayan at mabigyan ng mga Moro ng pagkakataong pamunuan at pagyamanin ng kanilang mga sarili. Ginit ng Pangulo na dapat inclusive ang mga pagkakasunduan kung saan kasama rito ang mga Moro, Lumad, maging ang mga Kristiyano na nasa Mindanao. Handa naman o inihayag ni Senate President Coco Pimentel na handa ang Senado na tumugon sakaling hilingin ng Pangulong Rodrigo Duterte sa Kongreso ang pagdaraos ng isang special session para maaprubahan ang Bangsamoro Basic Law o BBL. Ayon kay Pimentel, sa pamamagitan ng pagdaraos ng special sessions para sa BBL, mas mapapabilis
sa pag-aksyon ng Senado at ng Kamara sa panukalang batas na yan na magtatatag naman ng mas malawak na autonomiya sa Bangsamoro Region. Gayunpaman, binigyang katiyakan naman ng Senate President na kailangan pa rin niyang malaman ang sentimiento ng mga kapwa-senador ukol sa kanilang pananaw sa pagsulong ng BBL. Una rito sa kanyang pagsasalita na idiraos naman na Bangsamoro Assembly sa Maguindanao, sinabi ng Pangulong Rodrigo Duterte na kanyang sisikapin na mapabilis ang pagsasabatas ng BBL. Anya ang naturang panukalang hakbangin ang manghihilom sa historical injustices na dinanas ng mga Moro. Dagdag pa ng Pangulo, kanyang hihilingin naman sa Kongreso na magdaraos ng special session upang dinggin ang BBL. Sa kaugnay na balita, maaaring maging starting point ang Bangsamoro Basic Law, BBL, sa pagbabago tungo sa federalismo. Sa panayam ng Radyo Pilipinas, sinabi ng Presidential Advisor in the Peace Process, Secretary Jess Doresa, na magiging federal state ang Bangsamoro oras na pumasa ang BBL sa Kongreso. Pero nilinaw ni Doresa na magkaiba ang federal state sa ibang government setup na nauna nang naplano. It can be a starting point for a shift to federalism. Pag yung federal state itong Bangsamoro, pag pumasa yung BBL, although it cannot be totally the same as the other federal states na envision to be set up with the new federal government. Kasi iba yung line talaga ng mga kapatid natin Muslim, Moro, iba din yung sa ibang mga lugar natin. Kasi tayong probinsya. May not necessarily be exactly the same governance set up as in the other federal states as being planned. Si Presidential Advisor in the Peace Process, Secretary Jess Doresa. Kailangan munang matugunan ang constitutional infirmities ng Bangsamoro Basic Law BBL bago maipasa ng Kongreso. Ito ang iginit ni Albay Representative Edson Lagman kaugnay ng panawagang special session sa Kongreso ng Pangulong Rodrigo Duterte upang kagyat na maipasa ang BBL. May ulat dyan si Marian Bastasa. Tinawag na premature ni Albay Representative Edson Lagman ang panawagan ni Pangulong Duterte na bumuo ng special session ng Kongreso para matalakay at agarang maipasa na ang Bangsamoro Basic Law o BBL. Ayon sa mambabatas, kailangan pang himayin ng Kongreso ang constitutional infirmities ng BBL, particular ang pangangailangan na i-abolish muna ang autonomous region and Which city? Hello, which city? na nasa ilalim ng USA? Nasaan ba? USA? Ang abolisyon ng ERM Which city? ang siya umunong magbibigay daan upang magaranti ang sakop na Hindi, yun ni Pinoy. Deborah Salva, Ella Santos, Beatriz Salazar, J.V. Valdez. JV Valdez. Hello kay Sir Wing, J.V. Valdez, Hello, JV. Silver Cabangon, Precious Smith. Maraming salamat sa iyo, Marian Bastasa. Babalik po ang ating Radyo Pilipinas News Nationwide sa oras natin na alas 12:30 na ng tanghali. Tols Doyo, thanks for joining us. Edna Nilyama, Ella Rubenica, Elibeth IQ, Arlina Brenica, Brot Jack, Roger. Precious Smith, Bologna, Italy, Jomar Gamer, Nicaps, watching from the bridge, across the bridge. Wow. Kay Drivera, Arlina Brenica, Glenn's DV Viduya, Rose Magno Basig, then Robin Banada, Jewel Tan. Ano yan? Commercial ba yan? No? Leoty ba yan? Bayan sir eh. 3 minutes ata yan. Sunod dyan ang taba. Tapos, yan na. 3.55. Kaya pala pang number 10 na tayo. Kalahin mo from nowhere to number 10. Hindi sabi, may room pa for improvement. Pwede mga after 1 month, mga number 5. Monthly yan meron yan Paakyatin natin ang paakyatin. No? Raquel Galban, Brot Jack, Chelsea Cebusa, Rosemary Munoz, Jonami Pakursa, Costillas Kongkong, Hello. Arlina Brenica. JB, taga-Kabanatuan pala. Hello po sa mama ni Aiko, sabi ni Arlene. Sylvain Beng, Injay Cuarto, Elmer Velasco, Elia Mamayson, Ella, Maria Lourdes, Arlene Corn, Almark Alsoza, Fernando Domingo from Abu Dhabi, Gladys Presnoli,
Star Prieto, Rosario, Duterte Kitchen, Burberry Let, Kayaban, Ning Majime, welcome. Thank you, Ning. Ay bayan, yung aming radio station FM, 104.3. Number 1 na po rito. At itong Radyo Pilipinas from nowhere, number 10 na ho. Akit pa ito. Thank you. Thank you sa walang sawang suporta po ninyo. Almira Tawakal. Ilan ang AM? 20, mahigit. Mahigit 25 bata. Kalaan mo yan. Dami na. Kaya mo nilaktawan. Dati pang 25 tayo. Sa number 10. Easy boy, easy. After nito, Pagkor. Babasahin po. Buti na, hindi pang 26. Easy, easy. Real estate broker. Tumataas ang blood sugar ko. Nakakahilong pakiramdam. Pero with my inspired medication, proper diet, healthy lifestyle, and my Triple H Ashitano capsule, natulungan bumalik ang energy ko. Guminhawa ang pakiramdam at control na ang blood sugar ko. Kaya mga kapatid, pag-Ashitama, hanapin ang the original Triple H brand, awarded as the most trusted consumers brand by the 37th People's Choice Awards. Triple H Ashitama. Be healthy. Stay happy. Live longer. 10 pesos lang per capsule ang SRP. Triple H Ashitama Herbal Capsule. Mabibili sa Mercury Drug at sa lahat ng butika nationwide. Apat na papublikong paaralan sa Davao nabiyayaan ng mga bagot karagdagang silid-aralan mula sa Philippine Amusement and Gaming Corporation o PAGCOR kamakailan. Kabilang sa mga napagkalooban ng 3-story 18-classroom building ang Sixto Babaw Elementary School sa Barangay Ilang, Bunawan District na dating pinagkakasya ang mahigit 2,000 estudyante sa 24 na lalabing maayos na silid-aralan. Ay sa school in charge sa nasabing paaralan na si Alminda Castanares, may kakulangan pa rin sila sa classroom, ngunit dahil sa gusaling handog ng PAGCOR, mapababa na nila ang bilang ng mga mag-aaral bawat klase sa 47 mula sa dating 80. Samantalang iba pang mga paaralan sa Davao City na nabigyan ng 3-story 18 classroom buildings ay ang F. Bustamante Central Elementary School at Imelda Elementary School. Isang 2-story 10 classroom school building naman ay pinagkaloob ng PAGCOR sa Katalunan Pequeno National High School. Hanggang noong Setyembre, ang PAGCOR ay may natatayo na halos 100 school buildings o kabuang halos 6,000 silid-aralan sa buong bansa. At sa balitang panlalawigan naman, libreng skills training para sa mga preso ng Mountain Province District Jail pinatutupad ng testa mula Bondok, Dona, Balyo, may ulat. Training skills training para sa mga preso sa Mountain Province District Jail, ipinapatupad ng Technical Education Skills and Development Authority o TESDA. Ayon kay Mountain Province District Jail Warden Ganit Ulutan, may 30 siya na preso at isang jail officer ang beneficiaryo ng Pula. training Ah? on Napula raw tayo. tayo. Pinapagawa ng TESDA. Pinahayag Pareho kami mapula eh. Pareho sa office na ito. Ha? Hindi ko kami, mga mistiso kami. Mistisong iba na gito, mistisong ano ko. Nag-beach kami. Mistisong Bisaya ako. So, sakto-sakto lang yan. Nagagawin natin. Pinoy na Pinoy. Oo, natural. Pero masama ba yun? Para tayong mga demonyo. Masyado mapula. Pulang-pula. Kulay green naman yung damit. Sa settings. Oo nga. Ang kita mula dito ay binigay sa mga nagtatrabaho mga aides. Yan ang ating mula dito sa Yes. nag-uulat para sa radyo. Salamat Donna. Samantala, doon naman sa Ilocos Sur, pamahalang lalawigan ng iba't ibang mga paaralan nakatakdahong magkasundo para sa Work Immersion Program. Si Omar Aquino sa kanyang ulat. Napakapula nga, sabi ni Werber Sally. Thank you. Yoni Pinoy. Viel Viña. Chinitong Bisaya, si Sir Erwin. Oo nga eh. TJ Lacerna.
Yes, agree. Jane Lazaro, Red is the color of Raquel Galvan. Ha? Beach. Si Arlene Brenica, si ano naman, yung sa baba daw, baka red. Wala namang baba. Walang reflect. Wala namang brown at saka blue. Ayan. Red. Parang nakainom kayo, sabi ni Brot Jack. Si engineer. Rani Valdez. Rosy cheek. Blast on yan, sabi ni Yoni Pinoy. Thank you. Akala ko ako lang nakakita ng red, sabi ni Arlene. Shot pa mga idol, sabi ni Brot. Si Brot di naman. Tisoy daw sila, kamba yan. Hindi naman. Arlene Abrenica. Thank you, Jane Lazaro. Balik sigla, ilog program ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources Region 3 umarangkada na mula Central Luzon. Dick Sevilla, my report. Wala rin Santana, hindi kami uminom. Mapula lang. Maricar Andalan, Pogi, Sir Erwin at Sir Weng. Thank you. Para kay mga lasing na tisoy. Easy Ning, Luz, Precious Smith, Edson, Watching, Reps, Bats, Riza Cabanizas, Marife, Precious Smith, TJ Lacerna. Sabi ni Aida, Tamatsu, good job daw. Yang kamay ni Sir Weng, mapula din, sabi ni Arlene. Kulay pula ang kulay yung sa screen. Ohio, Sir Weng and Sir Erwin, sabi ni Vicky Umali. Hello. Dahil baka sa pulang araw, sabi ni Eric Bunaw. Good day. Mga in love yata, hindi. Check. Ano nangyari? White balance? Nag-white balance ka ba? Ng camera mo? Baka sa red yung white balance. Ha? Yan ang kulay namin. Bakit nandun? Ibang kulay? Pula doon sa kanila. Pula? Oo nga. Baka yung ilaw? Hindi naman gumagalaw yun. Bakit? Oo nga. Sa settings nila yung Settings? Baka kuan. Ano nangyari? Di ba, okay niya, mapula kaysa maputi. Parang tayo mga aswang. O kaysa maputla. O sa okay lang mapula kaysa sa maitim naman. Mga blooming sila sa Caps. Easy ni Caps. Andrea Lee. Salamat, Tex Sevilla. Samantala, doon naman sa Ligupan, si Sara Kayabyab. May ulat yung DSWD Region 1 kinupirmang may mga naalis sa listahan ng 4-piece. Sara Kayabyab sa kanyang ulat. Ano ko, Ryan Kayabyab? Sangkatayan ba kayo galing? Okay na. Tak ng Ricky Santana, sabing ganun. Ma'am Vicky, mahal ko anak mo. Tak ng patay tayo dyan. Easy boy. Easy lang, Rick. Easy, ha? Lang live. Masyadong kwan. Relax lang. Relax. Life is too short. Easy lang. Napapanood tayo ng AirPods ni Maiko. Baka mamaya, kwan yun, alam ko, ang kanununo, ninja. O samurai ba yun? Ano ba yung nakwento mo sa akin, Maiko? Yung Shogun ba yun? Ano ba yun? Oo. O sa ninja. Yung sa Lola side, ninja. Sa Lolo side, Shogun. At sa iba pa mga balita, wala sa agenda ng pamahalaan na alisin o pagbitiwin sa pwesto ang sinumang makakaliwa na hanggang ngayon humahawak ng posisyon sa pamahalaan. Ito ang garantiya ni Presidential Spokesperson Harry Roque sa harap na naging pasya ng Pangulo na tuluyan ang kansilahin na pag-usap sa CPP, NPA, NDF. May report si Alvin Baltazar. Confident sa batayan ni Pangulong Rodrigo Duterte para manatili sa kanyang posisyon ang isang appointee at hindi niya pinag-uusapan dito kung isa siyang leftist o hindi. Dagdag ng para sa spokesman ang lahat ng presidential appointee ay nagtiliko ng pressure of the president. Isa si dating labor leader at Dole Labor Relations and Special Concerns after Secretary Joel Magdalson na magpahanggang ngayon ay mahawak ng government post sa ilalim ng Duterte administration.
Ba't naman sisibakin yung mga kaliwa, di ba? Namang kinalaman. No? Basta ba naman sumusunod sa utos ng presidente? Maaari magkaibang opinion nila, pero di ba? Wag lang siya maging vocal, di ba? Huwag nila atakin yung Pangulo. Wag lang. Hindi naman hahadlangan ng Malacanang anumang inisyatibo ng mga lokal na pamahalaan na makipag-usap para sa kapayapaan sa New People's Army o NPA. Yan ang inihayag ni Presidential Spokesman Secretary Harry Roque sa gitna ng desisyon ni Davao City Mayor Sara Duterte Carpio na ipursige pa rin ang peace talks sa mga rebelde sa kanilang lugar. Paliwanag ni Roque, may local autonomy ang mga lokal na pamahalaan kung ang pag-usapan ay tungkol sa peace negotiations sa kabilang kampo. Marian niyang umusa na pakipag-usap sa grupo ng NPA sa lokal na level at ito ay nasa direksyon na ng mga alkalde na hindi naman napipigilan ng national government. Pero sa panikanya ng Pangulo, sarado na ang pintuan nito na makipag-usap pa sa kung saan. Naglabas pa ito ng Proclamation number 360 na porman lang tumatapos sa pakipag-usap ng gobyerno sa hanay ng CPP, NPA, NDF. Walang natatanggap na formal na kautusan ng Philippine National Police o PNP na arestuhin ang pansamantalang pinalaya na National Democratic Front o NDF consultants. Ito ang inihayag ni PNP Chief Director General Ronald Del Rosa kasabay ng paglilinaw na kahit walang formal na direktiba ay ongoing na ngayon ang operasyon ng PNP upang arestuhin ang NDF consultants na may outstanding warrant. Ito ay makaraang formal na tinapos ng Pangulong Duterte ang peace negotiation sa CPP, NPA, NDF. Paliwanag pa ni De La Rosa dahil wala ng peace talks at una na rin binawi ang safe conduct pass na ibinigay ng pamahalaan sa mag-asawang Kiamzon at 17 iba pang NDF na nakilahok sa peace negotiations, maaring arestuhin anumang oras sa mga ito. Giit pa ni De La Rosa tungkulin ng PNP na ipatupad ang arrest warrants na inilabas ng korte. Ito ang Radyo Pilipinas News Nationwide. Mabalik ko tayo. Iba pa mga lugar sa Pilipinas ating pupuntahan. Sa pagbabalik po natin, oras ay alas 12:45 na ng tanghali. Mega pa, init pa lang ito. Huwag mo na dagdagan, painit mo lang. Siguro ang taping natin ko. Padala ko ng, mag-ready ka ng questionnaires para kay Bato. Yung unahin natin. Tatakbo ba siya? Pati ito yung mga huhulihin, yung mga yung mga NDF, di ba? Tsaka yung sa war on drugs. Para kuan tayo tuloy-tuloy. Dumami yan ng kuan. Kaya nga dumami. Hindi, wala pa kasi si PIDEA pa rin. Pero Wala pang formal. dumami ang advertiser. Sus Mariosip na mapanood nila. Pero sa batas, ang drugs operation, PDEA talaga. PIDEA pa rin, number 1. Yung nakasal. Dati naman ganun eh. Oo. Hindi, tsaka nung kahit yung PNP, kailangan tumimbre sila sa PIDEA na may papasukin kami sa barangay 149, ganun. Ganitong oras, tinitimbre lang sa PIDEA. Lahat ng operations, sir. Lahat. Pwede bulagaan. Hindi pwede. Eh, paano kung meron din pala surveillance sila, din nagkabarilan sila doon. Yung... Pero may malaki yung storya, pare. May informant ako. Ganda, malaking story. May kwan. Recycle. Hindi pa rin nawawala. Mga loko-loko. Tumaba na ng tumaba yun. TV5 yun, di ba? Living in the Philippines permanently or temporarily for 6 months. Step 2. Accept. The one who will accept the invitation to go to the Philippines is the Ano, kulay pink na siguro yung mukha namin dyan, Aiko. Okay na po, sir. Okay na? Okay, kuha na lang. Pink na lang. resident of the Philippines for at least 6 months prior to joining. Natural na. Natural. Pinkish. This is the fun part. Bask in our sun. Rachie Torre, Erlinda Barnesebo, Brot Jack, Arlene Abrenica, Melinda Montano, hello. Josibel Magsalay, and Eric Bunao. The sponsor or invite Easy Eric, Eugene Laumok,
Upload your proof of travel. It can Andrea Lee, Kaya may rin yung kamay ni Sir Wing. Meli Ragasa, Ngayon sir, di ba may ilaw? Ay, pula. Yoli Field. Hi, cute mo, Sir Weng. Sally Yoli Field, cute mo, Sir Weng. Eugene Sabi Laumo, ng nanay ko, cute ako. MG Gamo, Viel Verinia, There's another one. Rick Lerio. Ay, kumpirmahan ko pa, Rick. Kay na ako'y nadawat ng mga report pa, recycle, mga buang diha. Electronic draw. Pilyo lang. Josibel Magsalay, Sabi ni Bato, pag hindi daw nawala JC. yan, kwan eh. Rotjack. Eastwood Lebron condominium. Yun, pag wala, magiging vigilante daw siya, sabi ni Bato. Ay, pag nag-retire siya, pag nag-retire siya, hahabulin niya na ito mga ito. With a 200,000 peso GC from Duty Free Philippines. When you win, so does your friend. He will have the chance to go back and get his dream vacation. Thank you, Jerlyn. Pero wala eh. Lydia Abad, Arlene Abrenica, In style by the Philippine Airlines. Madel Diaz, Andrea Lee, Resorts. Jane Malabanan, State Park Resorts. Yan natin. Arlene Abrenica, Cut na lang. Davao, the Pearl Farm. Ace Perez, Invite, accept, Erlinda Barnesebo, bring on a friend to the Rotjack, Deborah Di Binagracia, hello. Angel Ponsica, Ian Selyukarap. Tayo yata ang programa napakaraming komersyal, ano? May land bank pa pala. May Ay, butiin ko lang yung Resorts World Manila. yan. Baka... Resorts World Manila. Nandiyan na ng bati. Resorts World Manila. Alan Plaza, thank you for watching. Leticia Fernando, John G. Balbares, Madel Diaz. Ay, ma-factuate pa yung signal natin, Maiko. Flores Ziandra, Belberinia, Lynn Belnas, Andito na. Jundelin Lagmao. Original. H. Ashitaba. Ha? Oh, si Imelda Abito, Oo nga eh. full-time businesswoman. With my hectic schedule, nagsimulan tumaas ang blood pressure ko. Madalas, hindi ako makatulog. Ay, pag-uusapan natin bayan ha, after this newscast. Yung CHR, nakialam pare. Tinawag na law of the jungle. Galit na galit yung Congress. Pinapakialaman nila yung impeachment ni Sereno. Tinawag nila yung Congress na law of the jungle. Nagalit niya si Umali. Ito mga tiga-CHR na ito, kung ano-anong pinapakialaman, pero yung mga kaso ng mga tao, yung mga nagagahasa, wala silang pakialam. Si Kuan yun, sino ba yung buang na yun nagsabi doon? Cadiz, yung assistant commissioner. May tama din natin sa ulo yung buang na yun. Maganda paluin ng tubo. Sa balitang panlalawigan muli, Provincial Health Summit is sinasagawa ng Department of Health sa lalawigan ng Southern Leyte. Mula Sogod, Southern Leyte, Gigi Galang, may ulat. Provincial Health Summit ay sinasagawa ng Department of Health sa probinsya Ayun na, Cynthia eh. ng Leyte. Ang nasabi ko Ay nako Cheryl, sinabi mo pa. Nakialam ang mga gago. dito sa Southern Leyte, Eh, ang daming pwedeng problemahin. asosasyon at individual Jane Lazaro, din ng award na pinanggampanan Katyon para Tegorial sa Martinez. mga health program ng Southern Leyte. Ang Provincial Health Summit ay dalawa ni DOH Regional Director Dr. Minerva Mulon, Provincial Health Officer Dr. Oo nga. Fernandez ng Southern Leyte, Isa na lang. at Dr. Edmundo Isa na lang. Villa, Yes, Rupo Pablo, ng Zara probinsya. King, Napag-alaman na binigyan sa Jane mga Lazaro, ng Department of Health JC Tan. ng pusong pagsaludo ang mga health workers na nagbigay ng maayos na trabaho sa mga tao sa pagtataguyod sa mga health program at upang mapanatiling healthy and protected ang buong pamilya. Mula dito sa DY Sogod Southern Leyte, ito po si Gita Radio Pilipinas.
Salamat na marami, Gigi Galang sa Holo. Doon tayo sa Mindanao, yung mga magsasakahoron. Sa Sulu ay nakatanggap po ng kalabaw. Kalabaw mula sa Department of Agriculture and Fisheries, si Sharhina Palaw sa kanyang ulat. Patuloy ang pagkakaloob ng tulong ng Department of Agriculture and Fisheries sa pamamagitan ng Armed House para sa mga magsasaka sa bansa. Last provincial. Na rin sa nais ng kasunod-tuyang administrasyon na maglaan ng kaukulang atensyon sa bawat mamamayan upang mapaunlad ang kanilang kabuhayan. Ayon kay Susan Undin, spokesperson ng Armed House, namigay sila ng 50 kalabaw sa mga piling beneficiaryo dito sa lalawigan ng Sulu upang makatulong Si Noynoy. sa pagkakalimutan ng kamoteng kahoy Si Noynoy, sinisi si Gloria. Bakit na naman? MRT. Sabi niya, inherit lang namin yan eh. Ano di Gloria pa dapat na maintain niya eh. Hindi, pare sila ang tinanggal ng Sumitomo eh. Kasi daw, nagtaas ng presyo. Oh, Mahal. mahal. Eh, loko-loko sila. Pinalit naman nila bunyetas. Walang kakwenta-kwenta. Sira lagi. Binondo. Kinain ng panahon ni Gloria. Hindi nung Sumitomo yan. Walang problema. Eh, ano ngayon kung mahal? Di ba at least maintain? Binulsa kasi mahal. Wala silang kinikita. Yun, wala. Mga, kundi ba naman mga gago. Pulpul ditong Pinoy na ito. Ewan ko ba't naging pangulo itong abnormal na itong hayop na ito. Samantala, bagong wage order nilabas na ng Regional Tripartite Wages and Productivity Board mula Caraga, mula Tandag, diri sa Espinosa, may ulat. Okay. Abroad na ako. Ewan ko ba? 55 na. Anyway, yun ang mga pag-uusapan natin. Yung sa CHR po bayan, nabay, nangilam ito sa impeachment ni Sereno. Wala naman dapat silang pakialam doon at hindi sila nanghihimasok doon. Lumalabas, kinakampihan lang si Sereno dahil tinawag nila yung impeachment proceedings ngayon na law of the jungle. Parang wala ng batas. Sus Maria Jose. Tapos mamaya pag-uusapan din ho natin yung mga hambog na mga OTS security dyan sa final check-in sa Katiklan. Kaya yabang. Katiklan. Jesus. Yung final check-in, kaya yabang. Akala mo siguro mga dating sabit sa laglag balay itong mga demonyo na ito. Yung final check-in. Maganda naman yung Katiklan. May kayabangan lang. Pagka medyo ibang kulay mo. Loko-loko itong mga ito eh. At si nanay, no problema. Nagayumay anak niya. Girlfriend na anak niya, 25 years old na lalaki. Yung girlfriend 45. Kasing edad ng mami niya. Mataba na, bungi pa. Diyos ko po. May 4 pa na anak. Salamat Garisa Espinosa. Sa ibayong dagat na ho tayo, nanawagan ng isang rights organization sa International Criminal Court o yung ICC na investigahan ang mga alegasyon ng war crimes sa Yemen ng United Arab Emirates o UAE. Ay kay Attorney Joseph Breham ng Arab Organization for Human Rights sa United Kingdom, walang habas na inatake ng gobyerno ng UAE ang mga sibilyan sa Yemen. Inakusahan rin ng naturang human rights group na nakabase sa London ang UAE ng umano'y paggamit na ipinagbabawal na cluster bombs at umupa pa ng mga misyonaryo upang magsagawa ng torture at execution. Gayunman, kailangan pang magdesisyon ng ICC Chief Prosecutor si Fatou Bensouda kung bubuksan o hindi ang isang preliminary probe kaugnay ng mga alegasyon. Hindi kabilang ang Yemen at UAE sa mga lumagda sa Rome Statute na hadlang sa ICC. Kaya may jurisdiksyon lamang si Bensouda kung ang mga mamamayan mula sa ibang bansa Thank you, ang Wahida Khan. sakot. Muli po narito ang ulo ng mga nagbabagang balita ngayong araw ng Martes. Mga abogado ng pamahalaan iprinisinta ang argumento sa Korte Suprema kaugnay ng war on drugs ni Pangulong Duterte mamayang hapon. Ang Pangulong Duterte hindi hahayaan na magkawatak-watak ang mga Pilipino sa bubuing Bangsamoro entity. Bangsamoro Basic Law maaring maging starting point sa pagbabago tungo sa federal form of government. Malacanang naman, tiniyak na walang sinumang mga kaliwa na may hawak na posisyon sa gobyerno ang matatanggal sa pwesto. Sa ibayong dagat, isang human rights organization umapila sa International Criminal Court na imbestigahan ang mga alegasyon ng war crimes sa Yemen ng United Arab Emirates.
At yan po mga kababayan sa buong Pilipinas ang kabuuan ng ating Radyo Pilipinas News Nationwide ngayon ay Martes, November 28, 2017. Salamat po sa inyong pakikinig. Kami ang inyong mga lingkod. Erwin Tulfo. At Weng de la Peña. Maraming salamat. Buenas tardes, Republika ng Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide. Tanananan. Yeah. Walang audio, baka nagalan. Sabay sa'yo yan, di ba? Akin. Wala namang audio. Baka nagalan. Hindi, nandun kay engineer siguro. Ko. Wala. Saan? Ay, Yun, okay. saan? Okay na. Yan. Ay, magandang hapon po, Luzon, Visayas, Mindanao. Araw po ng Martes, ika-28 ng Nobyembre 2017. Welcome and good afternoon. Ito po ang programang Erwin Tulfo Live. Na live po tayo dito sa 738 kHz Radyo Pilipinas and of course sa ating pong Facebook page din, Bayan. Ngayong hapon po, hindi na tayo magpapaligoy-ligoy pa. Hitik na hitik itong ating programa ng mga issues tulad na lamang itong pangingielam nitong leche na tiga CHR na si Associate Commissioner Cadiz. Aniya, yung kanyang reaction, ito raw nangyayaring investigasyon o impeachment proceeding laban kay Chief Justice Maria Lourdes Sereno ay isang law of the jungle. Ika nga, wala nang batas, wala nang ginagalang, labo-labo na. Kung kaya't nainis po itong chairman ng Committee on Justice sa Kongreso, si Congressman Umali, at ipinapatawag niya ito ngayong si Cadiz para mag-report sa Kongreso at magpaliwanag bakit niya tinawag yung proceeding na law of the jungle. Kasama po niya yung dalawa pang engot na mga abogado ni Maria Lourdes Sereno, sina Joshua Santiago at Aldwin Salombides, mga abogado niya ito, na tinawag naman yung investigasyon daw laban kay Sereno na dog and pony show. Ika parang aso at kabayo na palabas. Na ikinabubuisit po ng mga mambabatas. Wala nang respeto. Ang sa akin lamang po, okay pa siguro yung mga abogado ni Sereno dahil mukhang may nire-request sila, hindi sila pagbigyan ng Kongreso. Pero itong CHR, ano naman ang kinalaman nyo dyan, Associate Commissioner Cadiz na hinayupak ka? Ano naman ang pakialam mo dyan, Bakit mo kailangang sumali dyan? Ang pakialaman mo, imbestigahan mo yung mga naghahasa na mga napatay na mga adik recently. Yung kagaya nung empleyada ng bangko, yung bata na 8 taong gulang na nagbiberte, ginahasa, pinatay, yung magkasintahan sa Bataan. Ang daming pwedeng pakialaman mo, imbestigahan ninyo sa CHR, hindi itong kay Maria Lourdes Sereno. Okay na si Sereno, may pera ito at hindi mo dapat problemahin, may mga abogado ito, kaya niya ipagtanggol ang sarili niya. Yung pagtulungan ninyo, ikaw Cadiz, lalo ka na, yung mga naapi na kababayan natin na walang pera, walang makuhang abogado, yun ang tulungan mo, ugok. Hindi yung kung pakikialaman mo itong investigasyon ng Senado kung hindi ka ba naman gago. Anyway, isa sa mga pag-uusapan ho natin yan. Isa pang pag-uusapan natin itong mga mayayabang at hambog ng mga empleyado, ng mga miyembro ng Office of the Transport Security sa Katiklan Airport, yung final check-in, kasi dalawa ho yun yung pumasok ka sa airport, meron po doon. Yung pangalawa, yung final check-in na po, nandoon yung mga mayayabang na mga miyembro ng OTS. May nangyari po kasi kahapon na sobrang yabang. Saludo po ako sa ginagawa nilang paghigpit. Dapat lamang na mahigpit po itong OTS na ito sa mga pasahero. Pero
pwede ka namang humigpit na hindi ka arugante, ha? Hindi mo rin kailangan magtatawa-tawa at mag-i-smile, ha? Pero konting galang sa pasahero, lalo na pag mga Pilipino, mga hinayupak kayo, mamaya kayo, ikikwento ko mamaya sa bossing ninyo kung anong nangyari, mga bastos kayo, ha? Diyan sa OTS, ha? Diyan sa security sa Katiklan Airport na mayayabang kayo. Mantakin ninyo na akala nyo kung sino kayo, mga hayop kayo, mamaya kayo. And syempre bayan, meron ho tayo rito. Kumustahin po natin yung mga kababayan natin sa Qatar. What's happening with them? Ika nga, may problema po itong away ng Qatar at saka Saudi Arabia. Kumustahin lang ho natin sila doon. At kumustahin din natin yung relasyon ng Qatar at Saudi Arabia. Hindi kaya naiipit ang mga kababayan natin. Yan po ang pag-uusapan natin. And tutulungan po natin itong isang kababayan ho natin. Malaki po ang problema ni Mami. Problema po niya dahil yung kanyang anak ay in love sa isang nako, Diyos ko po. Anyway, ito po yung sulat. Dear Sir Erwin, totoo po ba ang gayuma? Mangyari itong 25 years old kong anak na binata na gayuma po ata. Elementary teacher, sandali lamang at nasa linya na po ng ating telepono si chairman si Congressman Ray Umali ng Justice Committee ng Kongreso. Magandang hapon po, Chairman Umali, sir. Hi, good afternoon. At magandang Erwin po, Erwin. Kuya Erwin, magandang hapon sa iyo. Opo. Sir, reaksyon niyo lamang po kahapon, sabi po sa mga balita, ipapatawag niyo raw itong sina Joshua Santiago at Alvin Salombides, itong mga abogado ni Justice Sereno, dahil po sa tinawag niya itong impeachment proceeding na dog and pony show. Tapos itong CHR, na nagmamagaling itong Associate Commissioner na Roberto Cadiz, tinawag niya naman yung investigasyon niyo dyan na law of the jungle, governed by law of the jungle. Parang nakakabastos at nakakainsulto, Mr. Chairman. Tama po yun. Kung kaya't yung committee po kahapon ay nag-issue ng show cause order na itong tatlong nasabing individual ay pinag-explain ng komite kung bakit nila sinabi yon at ano ang rason kung bakit ganon ang kanilang mga salita at nilathala pa sa media. Dahil sa tingin po ng komite ay tama, that is a disrespect to the proceedings, to the members and to the committee which is performing a constitutional mandate to the impeachment committee na para panagutin po ang mga tao na under Article Article 11 of the Constitution ay dapat nagsisilbi ng matapat sa taong bayan. Mukhang maintindihan ko pa siguro itong sina Attorney Santiago at Salombides na mga abogado po ni Chief Justice. Siguro nasabi nila out of frustration dahil gusto nilang mag-cross-examine pero hindi nyo pinapayagan, gusto nyo si Chief Justice. Ang hindi ko maintindihan itong lukulukong tiga CHR na si Associate Commissioner Cadiz na wala namang kinalaman dyan nang himasok at nagbigay ng kanyang opinion at tinatawag niya yung inyo raw proceedings ngayon dyan against Sereno ay governed by law of the jungle. Nakakainsulto po kasi Mr. Chairman dapat itong unahin. Ang daming problema ng bayan natin mga patungkol sa human rights. Bakit ito ang pinapakialaman niya na wala naman siya kinalaman, hindi rin siya privy rito, hindi rin siya parte ng kaso, Mr. Chairman? Tama po yan. Kanya nga po magandang kailangan niyang gandahan niya ang paliwanag niya dahil siyempre kahit nagpaliwanag naman sila kung hindi naman to katanggap-tanggap sa komite ay meron ding karampatang kaparusahan ito, no? Kung kaya't pero doon sa dalawang abogado alam mo kaming mga abogado ay we are considered officers of the court. Correct.
At dahil siya'y officers, ay dapat respetuhin po nila ang rule. Dahil bilang abogado, alam naman po nila yung rule sa Kongreso, kaya hindi nila pwedeng questionin yon. At kinakailangan po nilang sundin at respetuhin po yung rule na yon. Kanya sila rin po ay pinag-e-explain natin. Para nang sa gayon ay matigil na itong mga ganitong statements na ginagawa nila na nakakagulo po at nakakalason sa isipan ng taong bayan. Akala ng taong bayan ay kami ay naglulukuhan dito at we are not doing our jobs well, yung constitutional duty po namin. Dagdag mo pa dyan, Kong, may mga ilang mambabatas, mga counterpart ninyo sa mataas na kapulungan at isang kasama nyo dyan, si Edsel Lagman, saka si Senator Chis Escudero na magkakaroon daw ng constitutional crisis pag pinilit ninyong arestuhin si CJ Sereno kapag hindi ito dumalo. Ano po reaksyon nyo rito, Kong? Will there be constitutional crisis? Ay posible pong mangyari yun na kahit ako sinasabi ko na pag nagbanggaan ng mga tatlong branches ng government, definitely constitutional crisis po ang hahantungan nun. Pero ang ine-explain ko naman ho doon ay nasabi ko yun dahil ako po'y tinatanong ng mga mamamahayag. Yes. Hypothetically. Ngayon, pinapaliwanag ko lang ang pinaghuhugutan naman ng poder po ng impeachment committee. At yun na nga kanina, doon sa aking opening remarks, pinaliwanag ko dahil merong dalawang senador na meron silang kakaibang pananaw na sabi nila ay wala daw ganong poder ang impeachment committee, sabi ko maaring hindi nila nabasa o nagkakamali sila doon dahil sa konstitusyon po ay binigyan po ng poder ang Kongreso na mag-promulgate ng rules and regulations patungkol po sa coercive powers ng komite. At ito po ay napapasaloob sa rules on impeachment na pinablis po at alam po ng buong Pilipinas dahil ito po i-publish na meron pong ganong power ang Kongreso na mag-issue ng compulsory processes, yung in particular yung impeachment committee na mag-issue ng compulsory processes at kaakibat doon ang pwedeng panagutin kung sino man ang susuway doon. Kanya nililinaw ko po ito at sabi ko nga po ay sana po ay huwag nilang bulabugin o guluhin yung mga proseso at i-mislead yung mga tao para maging mas maayos po ang takbo ng ating pagdinig. Very well said po, Congressman Ray Umali. But anyway, sir, kami po ay nasa likod. Lalo na po itong istasyon na ito. Nasa likod niyo po kami. 10 ng mga iba pang kababayan natin na iniwala na yung ginagawa po ninyo ay tama at suportado namin po kayo. Nasa likod po kami ninyo. Ituloy po ninyo yan at good luck po sa inyo, Chairman Ray Umali. Maraming salamat, Kuya Erwin, at maraming salamat sa inyong istasyon sa pagbibigay kaliwanagan sa taong bayan kung ano po ang mga pangyayari dito po sa amin sa Kongreso, particularly itong impeachment proceedings ni Chief Justice Sereno. Thank you, sir, and good afternoon, Mr. Chairman. Thank you and good afternoon. All right, bayan. Abay, alright, yung punto lamang ho natin kasi dito, itong hindi ho katanggap-tanggap itong CHR na ito. Ewan ko naman kung anong kinalaman nila dito sa hinayupak itong sa impeachment na ito ni Sereno,
Kung gusto nyo palang tulungan si Sereno, tinitignan ninyo kung nalalabag ang karapatang pantao niya, hindi nyo na kailangan si HR, ha? Chief Justice yan. Ikalawa, maraming pera yan na pwedeng dumipensa sa kanya dyan sa Kongreso. Maraming kaalyado yan. Ang mag-focus kayo, makinig ka sa akin, sino bang pangalan ng buang na itong kadis na ito, ha? Gawin kitang kamatis, sandali lang. Ano bang pangalan nito, Salome? Roberto Cadiz, Associate Commissioner ka, makinig ka sa akin. Tumanda ka ng paurong hinayupak ka eh. Wala kang pakialam dyan at hindi ninyo pwedeng pakialaman yan dahil hindi nyo saklaw yung investigasyon dyan, yung proceeding na yan ng CHR. Na? Kung napalagay nyo nalalabag ang karapatan niya, mas maraming mga kababayan tayo nalalabag ang karapatan araw-araw, yung kayo mag-focus. Ang tanong ko nga sa inyo, bakit wala kayong imik? Yung tiga-bangko na babae na ginahasa, bakit wala kayong imik? Wala kayong statement? O yung bata na ginahasa, ni-rape, pinatay, birthday na birthday niya, o yung magkasintahan, marami pang iba. Bakit? Kadis, bakit? Bakit ito pinapakialaman nyo? Kasi nasa media. Gusto nyo sumikat kayo, mga buang kayo. Sandali lamang. Kunin lamang po natin itong opinion ni Chairman Dante Jimenez ng VACC. Magandang hapon, Mr. Chairman. Hi, Erwin. Magandang hapon po. Pasensya na kayo, sir. Ako'y nabubuisit lang kanina pa dito sa CHR. Ang galing-galing manghimasok ng mga gago, ha? Nangingilam dito sa investigasyon, dito sa impeachment ni Chief Justice Sereno. Nangingilam itong mga hinayupak na ito, ha? At akala mo kung sinong correct na sinasabi, sabi ni Associate Commissioner Cadiz na law of the jungle daw ay pinapairal na batas ng mga congressman ng Committee on Justice dito sa impeachment ni Sereno. Wala naman silang pakialam dyan. Bakit ba nila tititignan kung nalalabag ang karapatan ni Sereno? Maraming tayong mga kababayan na nalalabag ang karapatan, yung mga pinapatay ng adik, Mr. Chairman. Oo nga, alam mo, Erwin, ito pong CHR, lumalabas lang talaga ang tunay na kulay. Siyempre, a yellow, we will have to protect a yellow. So, dyan talaga lumalabas. At itong si Cascon, ginagamit niya ang opisina niya para sa kanyang personal na krusada, personal na motives. So, ang CHR dapat mag-focus sa trabaho niya na proteksyonan ng mga victims of violence, victims of crime. At, of course, sabi ko nga, dapat yung mga biktima, hindi yung, i-identify natin, yung mga corrupt at saka yung mga kriminal na sinasabi nila ay biktima din, wag naman yon. Yung biktima talaga, yung mga ape. So, yan na, Erwin, ang reaction ko dyan. Tama ka doon sa komentaryo mo na hindi pwedeng ganoon. Kaya nga, sir, kung ang sasagutin tayo nitong si Cadiz na ito, na Roberto Cadiz, tinitignan namin kung nalalabag ang karapatan ng tao ni Chief Justice. Maraming namang yung na-rape na tiga-bangko, di ba? Hawak niyo rin yung kaso na yun. Yung 8 years old na bata na tiga-Jensa na ginahasa, birthday niya, pinatay pa. Yung pinatay ng amain na bata rin. Diyos ko po, yung pinatay na magkasintahan sa Bataan, walang imik ang CHR, walang dinadala mga abogado. Ang mga suspect pa na yung mga adik. Tapos uunahin nilang magre-react sila dito kay Lourdes Sereno, kay Chief Justice Sereno, dahil tinasabi nilang unfair ang ginagawa ng Kongreso. Hindi naman nila trabaho ito. Ha? Kung nalabag man ang karapatan ni Sereno, kaya ni Sereno ipagtanggol ang sarili niya dahil mayaman ito at Chief Justice. Hindi nila unahin yung mga mahihirap, yung mga hawak ninyong kaso, Mr. Chairman. Tama yun. Dapat ilagay nila ang sarili nila sa proper perspective. Yung tamang po. Hindi yung ganyan na nasa proseso na yan Ang problema nila kasi, nasa konstitusyon na, hanahapan mo pa ng butas. Ano ba naman yan? Remember, it's Congress that is in the Constitution at sinasabi ng Constitution, the House of Representatives, sila po ang pwede mag-entertain ng impeachment complaints. Meron po yung procedure. Kaya that's why yung mga pinagsasabi nila, ito si Chief Justice Sereno, inaano sa kanya sariling, sa kanilang institution, Supreme Court. Mali naman po yun. That will be self-serving.
So, dapat yan ipaubaya sa House of Representatives Committee on Justice, particularly yung proceedings ng impeachment. Hindi pwede itong mag-fishing expedition ka kung ano ng mga mali. Practically sila na violate mismo kung ano po nasa Constitution. Alright, maraming salamat po. VACC Founding Chair at Pangulo ng Volunteers Against Crime and Corruption, Dante Jimenez. Good afternoon, sir. Mabuhay po kayo. Thank you, Erwin. Mabuhay ka. Ang punto lamang ho natin dito, bayan, kayo dyan sa CHR, Gascon makinig ka, Cadiz makinig ka, 10 ng inyong mga bataan dyan, ha? Commission on Human Rights, it doesn't matter kung sino ang nakaupo, neutral kayo. Wala akong pakialam kung ang naglukluk sa inyo si Lucifer, si Demonyo, si Pangulong Buisit, ha? Kung si Pinoy ang mga hinayupak kayo, ha? Hindi nyo kailangan, ha? Hindi kayo maging kulay dilaw mga Buisit kayo, ha? It doesn't matter. All you have to do is to be balanced, ha? Hindi porket wala na si Pinoy na nag-appoint sa inyo, kakampi pa rin kayo doon, galit kayo sa administrasyon, no? Ngayon, hindi, ha? Balansehin nyo lang, ha? Kagaya niyan, investigasyon. Bakit kailangan lang investigahan yung mga napapatay ng pulis? Diyos ko po naman. Ang daming mga kaso na napapatay na mga adik. Ito recently lang. Nung inalista yung war on drugs sa PNP, ilan na napapatay ng mga inosente na mga adik. Wala kayong imik, mga gago kayo dyan sa CHR. Ngayon, napakatahimik nyo sa dilim. Magsasalita kayo, mag-i-issue kayo ng statement, sinasabi nyo, law of the jungle, yung pinairal dyan sa Kongreso dahil ini-impeach si Sereno. Diyan nakikialam kayo. Hindi nyo trabaho yan, mga ugok. Kung wala kayong magawa, at kamot lang kayo ng kamot ng mga yagbuls, yung mga hinayupak kayo, tumayo kayo, mag-imbestiga kayo. Kung hindi nyo alam, mag-research kayo. Mga buwisit na mga ito, nakaka-high blood kayo, mga hayop kayo. 1:19 in the afternoon, dyan lamang ho kayo, wag ho kayong bibitiw. Thank you. Jingle Damon, thanks for joining us. Lois Donato. Andrea Lee. Ay nako, Andrea. You're right. Pires. Pires. Thank you. Hindi, kanina pa yung pulak. Nako, sa Maggie Jerry, Selby Yen, Ryan Badilla, hello. Hindi sumasagot sa amin yan eh. Tinatawagan na namin yung Gascon na yan. Ayaw niyo sumagot. Easy Fatima Corpus, easy lang. Susan Bautista. Yes, thank you Elena Mansueto. Andrea Lee. Haba pala nito, ano? Tuwan-tuwa si Piolo Pascual, Pero mo napapanood naman, nagirinig ng mga OFW sa buong mundo. Nakwaton, Head Executive Assistant and Administrator. Heya. Parang si ganito, Lady Ann. Heya. Head Executive Assistant. Pero retired general ito. Ayun po.
Haba. Pulod na nga tayo. Lalo na yung kwan, pare. Yung sa totoo lang. May nakalinya na. 8 minutes. Pagcor, PCSO, Petron, Fiber Health, Asitaban, magtitiba na rin. Kita mo. Ay, alam mo na. Alam mo na mga pangyayari ngayon. Sabi ko na nga sa'yo. Kaya nga, nilalatigo ko na si Emily. Kunin mo na yung may kukolektahin tayo. At sabi ko, bibigyan ng bonus. December na. Uy, Gon, wala nang baterya ito. Ay, nako. Aha. Pero bayan, dire-diretso po tayo sa ating programa Erwin Tulfo Live dito po sa Radyo Pilipinas 738 kHz. And at the same time tayo po ay napapanood din at napapakinggan sa Facebook, sa Erwin Tulfo Facebook page. Dire-diretso po tayo, nasa linya po sa retired General Nap Quaton, ang Head Executive Assistant of Administrator Yusek Art Evangelista ng Office for Transportation Security. Magandang hapon po, General Quaton, sir. Magandang hapon po, Mr. Erwin. Opo. Sir, may lalapit lamang po ako, incident po na nangyari doon po sa Katiklan na airport kahapon. Alright? Yes, sir. Oo. Yes, sir. Alam ko po, under sa inyo ito. Wala naman pong problema. Naintindihan ko po, sir, kung yung mga OTS personnel natin na nag-inspect, humigpit, maganda ho yun. Para sa kapakanan na rin ng mga pasahero po yun. Pero Yes, ang sir. pinupunto ko lamang, sir, medyo kulang po sa ika nga good manners and right conduct ang mga tao po ninyo, lalo na po yung doon sa final check-in area ng Katiklan Airport. Medyo mga bastos at hindi pino ang pag-uugali, sir. Ngayon, ganito Yes, sir. po ang nangyari, General. Kahapon po, pabalik na po ako ng Maynila. Hindi siguro ako nakilala. Nakasombrero po ako. Sinadya ko talaga ho yun dahil may mga report na mga medyo bastos daw po yung mga nasa final check-in. So pumasok po ako doon. Yung una pong checkpoint, yung unang check-in, maayos naman, seryoso. Hindi mo naman kailangan ngumiti, di po ba? Ang kailangan mo lang ay ginagawa mong trabaho at magalang ka pag nagbigay ka ng order sa mga pasahero. Dito po sa final check-in, dalawa po kasi yun, sir. Yung final check-in, pinaghubad na sapatos, naintindihan ko yun, sir. Okay lang yun. Para sa kapakanan ng lahat. Magtanggal ng sinturon, alisin yung laptop o iPad sa mga bag, okay lang yun, sir. Ginawa ko naman yun, sir. At siyempre, pagkatapos mo ng x-ray, ako po'y tumabi, umupo po ako doon sa upuan na nakalagay for composure lang. Ibig sabihin, doon ka mag-aayos. So, nag-aayos ako ng gamit, sir. Suddenly, may lumapit na isang gago na tiga-OTS at sabi sa akin, sir, hindi po kayo pwede mag-standby dyan. Sabi ko, hindi ako nag-i-standby, iho. Kita mo naman, sinusuot ko yung sapatos ko at itong laptop ka, itong iPad ko, nilalagay ko sa bag ko. Kaya wag mong sabihin sa akin na bawal ako mi-standby. Pagtingin ko sa kaliwa, sir, may foreigner na nag-lips to lips lang sa tabi ko na wala namang ginagawa. Hindi niya sinita. So parang unfair, General Quaton, sir. Pangalawa, napansin ko rin, meron po silang napagkadiskitahan na isang babae, yung laptop niya, hindi niya naalis sa maleta. Pagkatapos, sinita nila, sabi ng babae, pwede po ba na ilagay ko na lang po ito sa kahon, itong maleta ko, since sa inspection yun, ito na lang po laptop, ang tignan po ninyo kung ano pa ba ang idaan sa x-ray. Hindi, dalhin mo pati maleta mo, lahat, lumabas ka ulit doon, pumila ka ulit, at i-x-ray namin ulit, tanggalin mo ulit sapatos mo. Tingnan mo katarantaduhan nun, sir. Pwede naman lang sabihin in a nice way, ma'am, kailangan po nating inspeksyonin po lahat I'm sorry, ma'am Pwede pong ganun Hindi naman po nila kailangang mag-PR. Pwede po silang istrikto, pero may paggalang naman ng konti, General Quaton, sir. Tama po yun. Actually nga ho, hindi lang po kayo ang natatanggap kami ng report na ganyan.
So ginagawa ho namin is we visit yung different airports and meron kaming orientations more on customer service. So sa nangyari yung insidente ngayon ho yan, magpapadala ho kami ng tao at magkakanda kami ng investigations doon. At yan, hindi kami nagkulang sa papaliwanag sa kanila at pagsasabi na hindi naman common na assign tayong security sa mga facilities at gawin na natin ang gusto nating gawin. Kaya sabi nga namin, samahan ng konting customer service. Dahil kasi importante, kami ang frontliner pagdating sa airport Dapat Exactly, maganda sir. ang approach. Ang punto ko lang naman, sir, hindi ko naman sinasabi na ngumiti-ngiti sila. Hindi naman lang kailangang ngumiti. Pwede ka namang seryoso, pero at the same time, may paggalang na, for example, hindi alam ng pasahero, siguro natataranta, sir, yung kagaya ng babae. May nakalagay naman na karatula, ilabas ang, please put out your laptop or iPad on the tray. Siguro hindi po nabasa ng babae, natataranta yung babae. Pwede naman po lang maayos sabihin, ma'am, meron po kayo laptop sa maleta, baka pwede po natin i-x-ray ulit, ibalik niyo po doon. Sa sinabi ng babae, sir, mukhang talaga hindi niya alam, ma'am, pwede po ba itong laptop na hindi po, ma'am, dalhin niyo po ulit lahat ng gamit. Hindi, sir, ang pagkasabi, dalhin mo lahat, lumabas ka ulit doon, pumila ka doon. Kita mo kabastusan, sir. Ako naman, hindi naman ako kung sino, kaya nga po nakasombrero, sinadya ko talaga na para hindi makilala, yung approach nila na, imbis na sabihin na, sir, excuse me po, sir, sir, baka kaso mo, sir, wala talagang paliwanag dahil nagtatali po ako ng sapatos, naglalagay po ako ng belt, yung laptop na tinanggal ko, yung iPad ko, hindi ko pa nailalagay sa bag, nakita naman niya nakakalat yung gamit ko doon sa tray, bigla ko nilapitan na, parang hindi lang po gusto yung mukha ko siguro, dahil niya siguro nakilala, pinagsabihan ako, sir, hindi po kayo pwedeng standby dyan. Sabi ko, hindi naman ako nag-standby, nagsusuot ako ng belt, tapos tinignan ko sa kaliwa ko may magkasintahan ng mga puti na naglilips to lips lang. Hindi niya sitahin. Ako yung sinisita niya. Sir, yung doon nga po ako nainis sa general I mean to say, hindi niya kailangan mag-PR, hindi niya kailangan ngumiti. Tama yun, nakasimangot sila para medyo katakutan. Pero konting galang, pwede ba sabihin na sa babae na, ma'am, ito po kasi ma'am yung patakaran. Sir, ito po kasi patakaran. And then I would have understood na, sir, pagkatapos niyo po dyan, lipat na lang kayo sir doon, sir, kasi ito, paupuan po ito ng mga tao na kailangan mag-ayos ng gamit. O yung foreigner, at least sinabihan nila, sir, ma'am, this is not a place where you can sit, you can go over there at the back. Hindi, sir, unfair Ako na ibang kulay, kakulay nila, napagalitan. Yung foreigner, hindi, dahil foreigner. Kita mo naman kalokohan yan, General Quaton, sir. Sir, masahan po ninyo ang corrective measures kagad po niyan. At alam ko kay Yusek Artian at immediately we will dispatch our people yung naman, sir, para to do corrective measures kagad sa site. Monday po yun, Monday doon sa final check-in security po, hindi po doon sa first check-in. Medyo maayos po doon, seryoso po sila pero medyo magalang. Sir, can you please take out your iPad from your backpack? Di sinunod ko, sabi ko, yes sir. Maganda ho pakiramdam di po ba na medyo sir, pakitanggal po yung itong sa pangalawa po sa final, mga mayayabang na anak ng baka, akala mo mga PSG, akala mo mga secret service, mga naka-sunglasses pa, sundutin ko yung mga mata ng mga hinayupak na yun sir. But anyway, kailangan sir, lang po siguro yung oras sir. Yung sa Monday? Sa final check-in sir, sa final check-in kahapon, Monday. Anong oras Monday. po yun? Anong oras po yun, sir? Mga bandang kuwan po yun, sir. 9 o'clock ng umaga, General. Yes, sir. Para makuha ko yung oras, para ma-check ko kung sino yung duty po yun. Doon sa final check-in po, sir, sa final check-in. Nako, sir, Yes, sir. Salamat po. Para hindi na po maulit. Makakasa mo kayo. Gagawan po natin ng corrective measure kagad po yan. Opo. Thank you po. Magdidispatch lang ako ng tao doon. Thank you po, General Nap Quaton, sir. Thank you and good afternoon Yes, sir. po. Si retired General Nap Quaton ng Head Executive Assistant ni Administrator or Yusek Arta Evangelista ng OTS, Office for Transportation Security.
Wala akong problema. Hindi po ako nagrereklamo yung higpit po nila. Tama po yun, ha? Wala namang gagong customer na magrereklamo o pasahero na bawal inspeksyonin ng mga gamit. Kasi yung baka yung sa likod mo, iba na, terorista pala yun. Tama lang ho yun, maghigpit kayo. Pero naman sana, konting respeto, ha? Pwede nyo namang sabihin, siguro baka nakita nyo, naka-tsinelas lang ito hindi naman ninyo ako nakilala. Okay lang ho yun. Pero pantay-pantay ho ang pagtrato. Kaya naka-tsinelas yan, kay mabaho yan, kay hindi si Erwin Tulfo yan, kay sinong demonyo yan, ha? Kay si Salome pa yan, ha? Kung si Melchor, o si Edson, o si Kevin, ha? O si Miko, pare-pareho ang trato dyan, ha? Customer yan, tratuhin mo ng tama. Kung hindi niya naintindihan mo, sabi mo, sir, ito po kasi ang patakaran po eh. Pwede ka naman nakasimangot, sir, ito po kasi ang patakaran. Explaining yourself. Hindi yung mamando-manduhan mo yung tao na parang tanga. Mantakin mo sasabihin sa akin, sir, di kayo pwedeng mistambay dyan. Sabi ko, nagsusuot pa ako ng sapatos, boss eh. Tapos nakita ko yung kasinta, nag-lips to lips. Di sana ako, nag-lips to lips na lang doon para hindi ako, ayaw nilang istorbohin yung nag-lips to lips na foreigner. Ako na nagsasapatos, ako yung inistorbo. Talagang mga luko-luko kayo dyan sa final check-in ng Katiklan, oo. Anyway, oras po natin 1:33. Sandali lamang po, ha. Abay, sa ating pong pagbabalik, alamin natin yung mga nangyayari dyan sa Qatar. Kumustahin natin mga kababayan natin. And ito pong liham ni Mami, ano ba ito? Nasaan na ba yung sulat ko? Oo, si Desperate Mom, yung kanyang anak. Bay, Diyos ko po. Sandali, basahin ko lang ito sa Salome bago tayo mag-break, ha? May problema ito si Desperate Mom para sa mga kababayan natin. Dear Sir Erwin, totoo po ba ang gayuma? Mangyari itong 25-year-old ko po na anak na binata na gayuma po ata. Elementary teacher po ang aking anak at may mga co-teacher na nagkakagusto sa kanya. Pero ewan ko kung bakit ito pang nagtitinda ng banana Q na bukod sa kasing edad ko na 45 years old. May 3 anak, mataba, malaki ang puson at bungal pa ang nagustuhan. Diyos ko po naman. Nakilala niya ang buwisit na tindera sa labas ng school nila. Sobrang patay na patay ang anak ko sa kanya. Minsang nilusob ng babaeng ito ang anak ko sa school at inaway ang anak ko dahil may GF daw na teacher. Sa maniwala ka sir sa hindi, umiiyak daw ang anak ko at nagmamakaawa na huwag siyang iwan. Nako, mukha. Nako sir, kung makita mo mukha ng babae ito, parang reyna ng mga mangkukulam. Ano po kaya magandang gawin sir para magising ang anak ko o makawala sa gayuma ng lintik na babaeng yun? Totoo po ba na may mga pangontra na matatagpuan sa Sikihor? Sabi ng kumari ko. Oh, nako. Aba. Please help my son, sir. Desperate Mom. Well, Desperate Mom, nakakita na ako ng ganyan Desperate Mom nung ako ay nasa Mindanao. Nakakita na ako, Diyos ko. Yung, ewan ko, mahirap ipaliwanag. But anyway, sige, tutulungan kita, Desperate Mom. Kukuha tayo ng tagapayo sa iyo mamaya. Si Doktora Perea, abay, veterano na sa pagpapayo ng mga relasyon. Tatawagan na si Doktora Perea kung anong pwedeng mareseta sa anak mo. Kasi mukhang talagang matindi ang gayuma. Mantakin mo, Diyos ko po, parang nanay na ni Salome itong babae. Diyos ko po, 45 years old, Sus Mariosep. At pagkatapos, anak ng wedding, may 3 anak, mataba at bungal pa. Baka gusto ng anak mo yung parang dire-diretso lang. Forward and reverse. Atras abante. Habang may nakaluhod. Oras mo natin 1:36. Diyan lamang ho kayo. Waiting forever for dark pimples? Kasi busy sila. Ako sombrero. Tinanggal ko. Tapos nakayo ko. Sobrang daming tao. Sobrang dami. Siksikan kami. Tapos kinuha ko ulit. Pagdaan sa excess, sinuot ko sombrero ko. Naka-sunglasses ako. Kaya sapatos ako doon. Medyo matagal lang nagsasapatos ko. Lagay ko yung iPad ko. Pinapitan ako ng isang siga-siga ron. Sir, hindi kayo pwedeng standby. Sabi ko, nagsasapatos ako. Sabi ko.
Sabi ko, ba't di mo sitahin yun? Di, umalis na lang. Sinabi ko na, kita mo na lalagay ako sapatos ko eh. Pero yung nagli-lips to lips, nagtutok ka, nagkakainin na lahat ng lalaki, babae. Anak ng pusa. Hindi man niya pinakialaman. Di sana nag-lips to lips na lang ako doon, para hindi ako pinakialaman. Loko-loko rin yung mga, ewan ko ba. Pero boss, wala naman daw nangyayari gulo ngayon sa Qatar. Kausap ko kapon si Eric. Ha? Wala naman daw. Tahimik na tahimik. O, pero ang problema nga, yung Saudi, hindi ba initsapwero nila yung Qatar? Ay, may ko, tapos mo sa naman. Sira na. Bring the world closer with Hisense Ultra HD Saan tayo? TVs. With crisp pictures and clear sound, you feel like Tapon mo na yan. Hisense TVs are available in all Wala ba tayong tiga Qatar? Makuha. Apat na publikong paralan sa Davao City ang nabiyaya ng bago't karagdagang silid-aralan mula sa Philippine Amusement and Gaming Corporation of PAGCOR. Kabilang sa mga napagkalooban ng 3-story 18-classroom building ang Sixto Babaw Elementary School sa Barangay Ilang, Bunawan District na dating pinagkakasya ang mahigit 2,000 estudyante sa 24 na nalalabing maayos na silid-aralan. Ayon sa school in charge na nasabing paaralan na si Alminda Castañares, may kakulangan pa rin sila sa classroom, ngunit dahil sa kagusaling handog ng PAGCOR, napababa na nila ang bilang ng mga mag-aaral bawat klase sa 47 mula sa dating 80. Samantalang iba pang mga paaralan sa Davao City na nabigyan ng 3-story 18-classroom buildings ay ang F. Bustamante Central Elementary School at Imelda Elementary School. Isang 2-story 10-classroom school building naman ay pinagkaloob ng PAGCOR sa Katalunan Pequeño National High School. Hanggang noong September ang PAGCOR ay may naitayo ng halos 900 school buildings o kabuuang halos 6,000 silid-aralan sa buong bansa. Erwin Tulfo. Live. Alright, bayan, dire-diretso pa rin po tayo doon sa ginagawang orasan ng kanilang mga radyo. 1:39 na ng hapon. Ating alamin po muna ito po kasi ay kumustahin lang ho natin yung mga kalagayan ng mga kababayan natin sa Qatar. Sabi nga ng ilang OFW, okay lang naman ho sila. Pero kasi po, tumitindi po, di ho ba, nag-away po itong Saudi at saka ang Qatar. At medyo itong Saudi ngayon ay parang on the war path. Mukhang galit na galit dahil yung kanilang prinsipe ngayon, ang daming ginagawang pagbabago, ang daming pinaaresto ng mga prinsipe rin na iba, at ang daming pinahuhuli dahil sa korupsyon. Tama lang yun. Ang dami rin kaaway ngayon, ang daming binobomba ng Saudi Arabia na mga Muslim countries, na mga kaaway niya, yan dyan sa Yemen, pinag-uupakan itong Saudi Arabia. Kaya, tingin ng ilan na may mga kamag-anak doon, kumusta naman? Pero sabi naman po, nakuha ho namin sa Qatar, everything is okay. Ika nga dyan sa Qatar. Nasa linya po ng aming telepono si Secretary Silvestre Bello III ng Department of Labor. Maayong hapon, Secretary Bello, sir. Sek? Nawala si Secretary, naputol. Oo, alamin lang natin at makitanong tayo kung kumusta na, ano ba ang report sa kanya. Kasi nga tuloy-tuloy at hanggang ngayon ito pong hidwaan, actually itong away ng actually ang Saudi po inakusahan itong Qatar na sumusuporta daw sa ISIS. Nasabi naman ng Qatar, wala kaming sinusuportahan na gano'n ng mga extremista. Kami ay nagtatrabaho lang, kami na nagninegosyo lang. Pero nakakatakot po kasi dito, itong Saudi ang pinakamalaking bansa dyan sa Middle East at very powerful ito. Yun ang problema dyan. May mga kaalyado dito ang Egypt, kaalyado nito yung iba pa mga bansa, yung United Arab Emirates. Ang target nila itong Yemen ngayon. At alam niyo naman ho siguro yung prinsipe ngayon, yung anak ng hari ngayon, siya po yung naghahari-harian doon. Pinaghuhuli yung mga ibang mga prinsipe na mayayaman, pinagkukulong at
kinasuhan ng korupsyon. At the same time, ay nasa linya na Secretary Bebot Bello III. Sek, maayong hapon. Ngayong hapon, Erwin. Sir, mangumusta lang. Mangumusta lang may sa mga kababayan natin dito sa Qatar. Okay naman ho ba kasi itong parang di ho ba merong parang away itong Qatar at saka Saudi Arabia, pero hindi naman tayo apektado diyan. Pero kumusta na po sila doon, Sek? Sa ngayon, Erwin, okay pa naman. Pero yung sinabihan ko yung labor attaché doon na kailangan i-monitor niya yung situation doon dahil parang hindi nag-improve yung relasyon ng Qatar at saka yung kanilang kapitbahay na Middle East. Po, yung Saudi. Opo, yung Saudi, yung Bahrain. Pero what I heard, sir, from the Qatari embassy po natin dito, sabi na nothing to worry about dahil hindi naman apektado, kompleto po yung mga pagkain niya, supply coming from other countries. Patuloy naman po dumarating at they believe na wala naman pong mangyayari masama despite the fact that they're denying yung accusations sa Saudi sa kanila na sumusuporta sila sa mga extremist groups sa ISIS. Pero sabi nila, ang una kasing concern baka dahil sila napapalibutan ng mga Arab nations na kaalyado ng Saudi, baka ma-choke yung mga supply ng pagkain, pero wala naman daw problema na gano'n, sir. Totoo yan, Erwin. Totoo yan na wala pa sa ngayon ang problema sa food supply nila dahil unang-una nandyan naman yung Iran na nagsusupply sa kanila, kaalyado nila yan Opo. Bastante ang pagkain na nanggagaling sa Iran. Pero ganun pa man, since there is still a brewing conflict between Qatar and the Middle East countries, mabuti na yung meron kaming contingency plan. Kaya sinasabi ko kay Labor Attaché Dikang na every 24 hours he has to give me assessment of the situation. We have to be ready with repatriation. We have to be ready with reintegration. Kung sakasakaling hindi gaganda ang panahon dyan. Pero right now, tama ka, Erwin, tama rin yung ambassador ng Qatar na everything is normal yet. Ayun, alright. Pero tuloy-tuloy pa rin deployment, sir. Kung may mga hiring, wala naman po tayo mga ban o slow down. Wala naman. Alright. Ang ini-slow down namin yung OEC lang, yung mga direct hires. Ayun. Alright. Okay. Sir, panghuli na lamang, medyo hindi naman po ito kasama, pero matanong lang po kita, yung peace talks talagang tinuldo ka na ni Pangulo with Jose Maria Sison. Ano pong sabi ng ni Jose Maria Sison sa inyo? Di ba nagtitext, sir? Hindi naman, Erwin. Pero maliwanag po yung sinabi ng ating Pangulo at saka yung kanyang Presidential Proclamation number 360. Maliwanag po na tinutuldugan na niya yung peace process. Pero ganun pa man, kami na sa panel, we fully support his decision, but at the same time, we stay in the course of the peace process just in case magbago ang ihip ng hangin. Dahil kung matandaan mo, Erwin, mula pa nung siya umupo bilang presidente natin, ang kanya sinabi is that he wants as his legacy for our country a just and lasting peace. Kaya hindi po ako nag-give up kahit na maliwanag yung decision niya na wala nang peace talk po na. Alright. Maraming salamat po si Secretary Silvestre Bebot Bello III. Good afternoon, Sec. Good afternoon, Erwin. Merry Christmas ulit. Thank you po. Thank you. Bayan, oras mo natin 1:45. Diyan lamang ho kayo. In 1994, Bring Home a Friend was launched. After more than 2 decades, the Department of Tourism will revive the project dubbed as one of the most successful campaigns of the Department of Tourism. Hey, now it's time to come home. This year, the DOT will launch a bigger and grander Bring Home a Friend project
with the aim of making each Filipino an ambassador of goodwill by spreading the word about the beauty of our home and warmth of our people. Show your friends the Philippines that only you know. Bring home a friend to the Philippines and get a chance to win 200,000 peso worth of duty-free shopping spree. Drive your own brand new car or live a life the way you want it in your own posh condominium. Joining is as easy as 1, 2, 3. Step 1, invite. Log on to bringhomefriend.online and invite as many friends as you like. The one who invites is called the sponsor. Remember, everyone can be a sponsor. As long as you are a Filipino of legal age or a foreign expatriate living in the Philippines permanently or temporarily for 6 months. Step 2, accept. The one who will accept the invitation to go to the Philippines is the invitee. An invitee should be a foreign passport holder. And make sure your invitee is not a resident of the Philippines for at least 6 months prior to joining the promo. Step 3, travel. This is the fun part. Bask in our sun. Breathe our air. Dance to our music. Embrace our warmth. Step 4, register. After the travel is completed, the sponsor or invitee should complete the registration process. Upload your proof of travel. It can be your e-ticket or your boarding pass. This is really important as electronic entries will depend on the invitee's point of origin. 1 ticket for Asia, 2 for Australia and Oceania, and 3 for those coming in from Europe, US, and Africa. And oh, there's another one. Now you wait. Promo runs from October 15 to April 15. After 6 months, a winner will be chosen via an electronic draw. 3 lucky sponsors will be chosen, and these sponsors will be the new owner of a Mega World Eastwood Legrand condominium and an automatic transmission orange metallic Toyota Vios. While the 3rd lucky sponsor can shop his art out with a 200,000 peso GC from Duty Free Philippines. When you win, so does your friend. He will have the chance to go back and get his dream vacation in the Philippines' most beautiful islands. They will travel in style via Philippine Airlines and stay at home in Palawan's El Nido Resorts. Dear sir, And unwind in Davao's The Pearl Farm. So remember, invite, accept, travel, and register. Bring home a friend to the Philippines. oh, tapos na? Dalawa pa. Diyos Mariusip. 50 naman tayo tapos. Tapos 50 mil ang putang na yan ng 20 minutos. Ambitions and nurturing them to life. We revere partnerships and the spirit of cooperation as keys to success. We believe in the Filipinos' aspirations of triumph. We believe in you. Whatever your dream, whatever your goal, we are here to help you grow. This is our mission, and this is our promise to you. Confidential, bro. Sorry. Pasensya na. Bakit kayo lang? Sabi ni Karen Anto, ang tagal naman yan. Sabi ni Rosary, ang haba ha. Last na yan. Sabi ni Wilma, naubos na yung oras yung sa ads nyo. Ma'am, kailangan pa sweldo nito mga tao. Pag hindi kami tumanggap ng ads, wala sweldo. Sabi, ang haba ha. Sabi, ang haba naman ng komersyal, sabi ni Marcela Workman. Sorry. Sabihan ko na nga papagalitan ko yung aming sales. Lahat na yata, kinarga na ho rito. Ipapasok pa yung Nash Coffee. Meron pang Pacific Cement. Isa lang sila kadaga? Dapat. Dalawa lang. Ito, sobra 4 na. Dapat sir, bawasan na din natin yung minutes ni DOT. Ito na tayo. Live
Doktora Flor Perea, magandang hapon, Doktora. Good afternoon, Erwin. Ay, Doc, meron na naman akong sulat. Mukhang malaking kayang-kaya ninyong solusyonan itong problema na ni Desperate Mom, Doktora. Ito po yung liham, Doktora, ni Desperate Mom. Pakinggan po natin. Okay. Dear Sir Erwin, totoo po ba ang gayuma? Mangyari itong 25 years old kong anak na binata na gayuma po ata. Elementary teacher po ang aking anak at may mga co-teacher na nagkakagusto sa kanya. Pero ewan ko kung bakit ito pang nagtitinda ng banana Q na bukod sa kasing edad ko na, parenthesis 45 years old, may 3 anak na. Mataba, malaki ang puso at bungal pa ang nagustuhan. Nakilala niya ang buwisit na tindera sa labas ng school nila. Sobrang patay na patay ang anak ko sa kanya. Minsang nilusob ng babaeng ito ang anak ko sa school at inaway ang anak ko dahil may GF daw na teacher. Sa maniwala ka sir o hindi, umiiyak daw ang anak ko at nagmamakaawa na huwag siyang iwan. Nako sir, kung makita mo mukha ng babaeng ito parang reyna ng mga mangkukulam. Ano po kaya magandang gawin sir para magising ang anak ko o makawala sa gayuma ng lintik na babaeng yon? At totoo bang may mga pangontra daw na matatagpuan sa Sikihor? Sabi ng kumare ko. Please help my son sir. Desperate Mom. Doktora? Oo. Alam mo naman yung witchcraft o yung mga gayuma, mga ganyan. Ever since naman meron ba, hindi ba si Jonah Park, hindi ba sinunog siya dahil pinagbintangan siya nagpa-practice ng witchcraft, mga gayuma, mga ganon. Pero at this point in time in our society, parang nasa kanyang anak na yon kasi may sarili naman niyang pag-iisip hindi na niya maano dahil 35 years old na yan Siya naman ay talagang meron ng sariling desisyon. Kahit harangan mo pa yan ng sibak, ang aking maipapayo, subukan niya. At pag nahihirapan na siya, saka mo kunin. Ibig sabihin, iwala yan siya. Ngayon, kung gayuma sinasabi niya, ninyo, you consult. Merong mga tayong talagang nagaganyan naniniwala din naman ako dahil nakakita na ako ng talagang nagayuma, sinasabing nagayuma. Pero hindi na sa panahon ito na ibig sabihin, noong unang panahon yan, meron. Pero reseta dyan, mga hindi paracetamol, kundi mga anong tawag dyan, doktora, para sa mga nervous system. Hindi kaya, wala bang mga pang-kontra dyan? Wala akong alam Yung mga, di ba, pag may mga tao na nininervyos, binibigyan ng mga Valium, hindi ba pwede ganon? O downers? Ano siya? May mga magagaling naman tayong herbolaryo. Subukan. Pero I cannot really tell you. Kasi merong ang anak niya nasa edad na Papaluin kaya sa ulo. Hello? Ilakas mo ng konti. Papaluin. Hello? Nawala. Papaluin kaya sa ulo, doktora. Dok? Yan pala. Wala na. Dok? Wala na si doktora. Wala daw na sa lalaki na. Desperate Mom. Sabi ni doktora na sa anak mo na raw yun. Di siya naniniwa si doktor sa mga gayuma. Ewan ko kung ano naman nagustuhan. Kaya tapalingin mo sa lumi. Nagustuhan itong lalaki dong sa... Siguro dahil sa bungal. Dire-diretso. Ika nga wala nang harang mga bakod, di ba? May mga bakod na gano'n, di ba? Di atras abante, dire-diretso. Talaga yan, bumabalik, Dok? Oo, ayan. Oo. Ano kaya nagustuhan ng lalaki ito doon dahil sa bungal? Hindi kaya? Alam mo kasi, kung minsan itong mahina ang reception hindi maintindihan. Yung isa kong telepono, 9298443. Pero masasabi ko, your son is already of age.
Kasi desisyonan niya yan, hindi natin mapakakikialaman. Meron akong experience Ano naman sa kinalaman aking ng mga telepono, anak. Dok, din sa relasyon? Ha? hindi tayo nagkakarinigan, Dok. Binibigay kayong telephone number. Yung ba yung tatawagan ni lalaki para makausap nyo? O sige, okay. Gusto doon sa isa kong number, 925-929-8443. Opo. Isama ko na rin po si Ivy. Ano po? Para dalawa na po sila. Dok? Doktora? 929-8443. Opo, 929-8443. Ivy, sulat mo dyan. 929-8443. Nakuha na po ni Ivy, Doktora. Nakuha na po. Patawagin ko na lang po sila dyan, Dok. Patawagin mo kasi it's a matter of ano yan eh. Opo. Kasama na rin po si Ivy. Patawag ko na rin sa iyo, Dok. Experience na ako ng ganyan. Hindi naman siya inano, pero yung pakikialaman ko yung anak ko, medyo mahirap yan. Alright, Doktora. Salamat po, Doktora Flor Yabot Perea. Good afternoon, Doktora. Good afternoon. Thank you po. Bueno, bayan, thank God. Ika nga, God is so good all the time. Ako po si Erwin Tulfo. Kita-kits po tayo bukas. Kami po nag-iwan sa inyo isang magandang hapon, bayan. Philippine Broadcasting Service, Radyo Pilipinas, 738 sa Metro Manila.